impeachment. Kasi si Administrator Nathaniel Servando, opo, ng DOST Pag-asa, ay atin lang pong kakausapin ha. Importante po ito mga kasama, mga nakikinig, nanonood po sa atin, maintindihan natin yung panahon. Oo, ngayon. Dahil ng science po ito at saka para ho tayo guided pare-pareho. 8:46 in the morning. Administrator Servando, sir. Magandang umaga po. Si Ricky Rosales po ito, sir. Good morning! Magandang umaga, Richie, and sa ating mga followers ng inyong program. Magandang umaga po. Apo. Sir, medyo ulitin ko lang po doon sa mga nakikinig, nanonood po sa atin. Although sa isang press con yata, kung hindi ako nagkakamali, ay nabanggit na po ninyo na medyo gaganda na ho ang ating panahon kaninyo bukas. Ito ho ba'y tuloy-tuloy hanggang weekend, sir? Yes, in fact, hindi bukas ba sa simulang araw na to. Ngayon? Inasahan natin na gradually mag-improve na yung weather at least dito sa Metro Manila. Although inasahan pa natin yung mga pabugso-bugsong pag-ulan sa ibang mga lugar, no? Particular na dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, dito sa may Zambales, Bataan, sa mga lugar na nakararanas ng mga pagulan dulot ng habagat. Dito naman sa Metro Manila today, inasahan natin ng maulap at paminsang-minsang pagbuhos ng mga pagulan. Inasahan natin na mas improve bukas, no, hanggang hopefully tuloy-tuloy na po ito. Yun, hanggang weekend, ano, sir? Yes, hanggang weekend. In fact, sa aming weather advisory or rainfall outlook, ang ngayong araw, no, inasahan natin na ang Zambales, Bataan, kasama na ang Occidental Mindoro ay makakaranas pa ng paminsang-minsang buhos ng ulan, moderate to occasional heavy rainfall. Inasahan na yung ulan na ranging from up to 100 millimeters of rain. Samantalang itong Pangasinan at itong Benguet, no, Opo. makaranas din ng mga paminsan-minsang pagbuhos ng ulan, light to occasional moderate. Alright. Then bukas, no, halos mas maging improve. Makaranas na lang ng mga panakanakang mga pagbuhos ng light to moderate rains itong Occidental Mindoro at itong Zambales at Bataan. Okay. Hopefully, hanggang towards the weekend, Opo. masilayan na natin yung sikat ng araw, no? Ayun. Yung effect po nung Pelo, yung bagyong nasa labas pa po ng PAR, wala na ho itong magiging effect towards the weekend? Yes, maliit ang chance na ito'y maka-apekto sa atin dahil napakalayo, no. Maliit ang chance na ito'y papasok ng Philippine Area of Responsibility. Alright. So Ang naka-influence ng habagat, bakit na-sustain, ito po yung bagyong Dolphin. Alam natin ay naglandfall doon sa mainland China at ito'y hihina na after landfall, kaya ang itong habagat na naman ay sunod ay humihina na rin. Alright. Ito, admin, yung nireport nyo po na dami ng mga ibinagsak na ulan mula August 1 hanggang 9, medyo ano ho ito, katulad nung katumbas ng 1.5 buwan dyan po sa may Baguio City. Ito po ay dahil sa enhanced southwest monsoon, ano, sir? Yes, may duration ito na mula August 1 hanggang August 9. Oo. So hindi lamang habagat, kung hindi within this period, no, may dalawang bagyo, itong bagyong Luis at Maymay. So ito yung combined effects nito ng tatlong weather systems. Dalawang bagyo at saka of course yung enhanced habagat. For 9 days, alam naman natin na pabugso-bugso, hindi naman tuloy-tuloy yung pag-ulan, but naitala ito sa aming mga stations. Kaya nga ang pinaka-highest at nakikita naman natin yung gaano katindi ang impact ng mga pagbaha, no, doon sa Baguio City.
Opo, Ito opo. yung station na nakatala ng malakas na buhos ng ulan. Alright. At dito sa Metro Manila rin, no? Yung sabi ninyo na halos 90% ng monthly average Yes, ng buhos ng ulan. may station kami dito sa Science Garden sa Quezon City. Ang naitalang pag-ulan sa loob ng 9 na araw kumpara sa isang buwan, no? Yung average rainfall ay halos 0.9 or 90%. Halos pag-iisang equivalent to 1 month na ulan, no? Mm-mm. For that almost 1 week lang na Mm-mm. pag-ulan dahil sa habagat. Opo. So itong phenomenon na ito, admin, sa historical data natin ay normal occurrence? Hindi naman kasi kung kumpara naman sa mga extreme events before, no, comparatively like Ondoy, hindi naman siya ganun ka-extreme, but nasabi ko hindi naman siya biglang pagbuhos na tuloy-tuloy talaga, no. So but of course sa ganyang lakas ng ulan, sa volume ng ulan maging dito sa Metro Manila, Mm-mm. kita natin ng epekto ang Pasig Marikina River, no. Yeah. Halos tumabot ng third alarm. Ang Lamisa Dam ay inabot niya yung overflow level, no. Mm-mm. Buti naman hindi naman tuloy-tuloy Tuloy-tuloy. sustained. Mm-mm. Kagabi umagpas siya sa overflow level na 80.15. Mm-mm. Sa ngayon I think medyo nag-subside na. It's because wala na mga pag-uulan, no? Malakas na mga pag-uulan. Opo. So sa ngayon ay wala tayong problema sa mga minomonitor nating dam, no, sir? Sa mga major dams, nakabukas ang gates ng Amboklaw Binga, but itong dalawang cascading dams naman ay ang pinakawalang tubig ay sasaluin ng San Roque Dam at malaki pa naman ang sa mababa pa ang water level ng San Roque Dam, kaya kaya niyang saluin yung pinakawalan ng Amboklaw and Binga. Ang Ipo Dam naman ay dahil hindi naman na umuulan ngayon sa catchment area, so hindi naman natin nakikitang ito ay magdulot ng matinding pagbaha along the river channels kung saan dadalo yung tubig. So ang other dams like Angat Dam, of course umabot ito ng critical level. We're fortunate, no, na kahit pa paano ay tumaas ang water level. I think tumaas yata ng 20 meters for the past several days dahil sa itong habagat. At ito ay talagang kailangan natin, no? Dahil alam naman natin in the later months, dahil sa epekto ng El Nino, magkakaroon tayo ng mga kakulangan ng pag-ulan. Opo. Yung El Nino yan, admin, September, mararamdaman na natin, di ba? Yes. And then of course towards the last quarter of the year hanggang extend ito first half of next year. Ang epekto nito, alam naman natin kapag El Nino, less rainfall, no? Opo. So pinapayuhan nga natin ating mga kababayan na if possible, no, itong mga pag-ulan ay ugaliing magsahod, no? Para just to conserve mag-ipon ng kahit panghugas lang o pandilig ng mga tanim. Opo. Admin, one last question bilang kayo scientist. Ano po, ito bang, well, alam natin nasa gitna tayo ng climate change and all. May bago ba kayong na-observe o kakaiba na phenomenon dito sa ating nararanasang ito na kumbagay nagpapabago rin, nag-recalibrate ng ating response? Lalo na ho itong mga period na ito, 'di ba? Nabanggit niyo yung Ondoy. Itong mga period na ito nararanasan talaga natin yung ulan, yung malakas na ulan, yung dami ng tubig na binubuhos. May kakaiba ba sa nangyayari ngayon, admin? Yes, ito yung mga pag-ulan dahil dulot ng habagat.
kahit na walang mga landfalling na bagyo this year, no. Oo. In-expect naman natin dito na during the habagat season ay may mga tinding mga pag-ulan. It's because part pa rin ito ng epekto ng El Nino kasi bago tapos ng habagat season, in-expect natin na enhance ang habagat at pagbigay ng mga pag-ulan bago yung in-expect natin na relatively drier condition dahil sa El Nino towards the later part of the year hanggang next year. Ang kaibahan lang na na-observe namin ang itong tinatawag naming climate variability. Ito yung on a shorter variation ng ating climate like itong El Nino, La Nina. Nagiging more frequent na yung recurrence, no, na supposedly between 2 to 7 years ang recurrence nito pero almost alternating din, no. Every year may La Nina, sundan ng El Nino, La Nina again, El Nino. So the past decade siguro ito yung isa sa mga observations namin na naging more frequent. Partly siguro because of the changing pattern on the global scale itong climate change dahil of course resulta ng global warming. Yes. So yung interval. Kapag tumaas ang ating global temperature, we expect na may mga epekto nito, lalong-lalo na sa atin na archipelagic country. Opo. Pag mataas ang temperatura, of course, there will be more moisture in the air or water vapor na nagpapaulan dito sa atin. Yung interval ng El Nino, La Nina, no, kumbaga frequent. Oo, kumbaga nagiging sa ngayon. maiksi na, no? Almost. Opo. Yeah. Alright. Sige. Admin, maraming salamat po sa inyong panahon at information, sir, ha? Thank you, sir. Yes, welcome po at maraming salamat din po sa pagkataong ito. Yes, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you, Ingat, sir. Thank you. po tayo lahat. Good morning po. Administrator Nathaniel Serv